At so ayan, hi guys! Welcome back at channel natin at eto nga ay may pa-preview na para kay chapter 1183 at may konting info rito, so hindi ganun karamihan kasi preview pa lang naman yung para nga sa chapter na to. At ayan, itignan na nga natin kung ano yung sinabi nga rito. At eto nga kasi yan, sa darating na weekly Shonen Jump ay nakasama sa kanilang finiture ay etong si Imu at saka nga etong si Luffy. At maliban pa rito ay meron tayong ulit na editor's comment na tinatawag. At yung sabi nga ng editor dito ay ito, editor's comment for chapter 1183. Basahin natin konti. The world's strongest army and an unstoppable thrill seizes your heart. Adventure King Luffy spreads excitement throughout Elbaf, while Demon King Imu brings a terrifying and insane fear to the hearts of everyone in Elbaf. So ayan, katulad ng dati ay tinitis na naman tayo ng editor base dyan sa kanyang malupit na comment patungkol nga rito kay Luffy at saka nga kay Imu. So kaya dahil dyan, marami na naman sa One Piece community natin yung na-excite at sabi nga nila rito, nako, ibig sabihin yan maglalaban na finally etong si Luffy at saka nga etong si Imu sama. So yan yung inaasahan nila sa darating na chapter 1183. Pero meron lang konting concern dito yung sa patungkol sa laban ni Imu sa ni Luffy. At ito ay dahil sa mga sinabi nito ni Saint Summer. Kung matatandaan ninyo sa nakalipas nga na chapter, ang sabi nga rito ni Summer, "So be it, great Imu's body is not meant to withstand the outside, but even pushing past that." Tapos yan, naputol na itong sinasabi nga rito ni Saint Summer. So dito ay sinasabi nga nung marami na possible ba na etong si Imu sama, yung katawan niya ay hindi nga kayang magtagal dyan na sa may outside world. So kumbaga may limit lang o may oras lang yung kayang itagal ng katawan nito ni Imu sama kapag lumabas nga siya dyan sa outside world. Pero yun ay hindi pa kasi ganun kalinaw nga eh. Itong sinasabi nga rito ni Saint Summer kung ano ibig sabihin niya dyan na not meant to withstand the outside. Pero yun, maraming kuro-kuro na yung opinion na nagsasabi na baka ganyan yung pinapatukoy ni Saint Summer na yun nga may oras lang, meron lang itinatagal na certain time yung katawan ni Imu sama para mag-stay rito sa outside world. So kaya ayan, pagdating dito sa laban ni Imu sama at saka ni Luffy ay parang medyo marami pang i-consider na mga factors bago tuluyang maglaban itong dalawa na to. So ang tanong nga nila rito ay baka hindi maglaban na itong si Luffy at saka nga itong si Imu sama kasi considering sa sinabi nga ni Saint Summer, baka mamaya niyan bago pa makaharap o labanan ni Imu itong si Luffy hindi na tumagal itong kanyang katawan. So ibig sabihin parang bumigay na itong katawan ni Imu kasi nga baka may certain time lang na itinatagal itong katawan ni Imu. Tapos yun, bago niya pa makalaban si Luffy, bumalik na siya dun sa may Marijoa. So ayan yung unang kinoconsider. At pangalawa naman ay yung pakikipaglaban ni Imu dito mismo kay Prince Loki. So ito nga nakita natin sa nakalipas na chapter ay eto mainit-init pa yung sagupan ni Prince Loki sa hanga ni Imu sama. So yun, so parang kababangon lang dyan ni Imu sama at eto nga inatake kagad siya ni Loki tapos counter attack dyan etong si Imu. So ito kung pagbabasihan yung laban ng dalawa na to ay makikita na parang magtatagal pa yung laban nila, hindi kagad-agad matapos yan. At ito nga kung pagbabasihan yung itsura ng dalawa na to ayun pares na walang galos pa etong si Prince Loki sa hanga si Imu. So kaya yun ay pwedeng i-assume natin o i-expect natin na hindi nga kagad-agad matatapos yung laban ng dalawa na to, lalo na ito nga nakaka-counter attack lang nito ni Imu kay Prince Loki. So parang marami pang mangyayari sa pagitan ng laban ng dalawa na to. So kaya nga ayan ay since na kinakalaban nga ni Imu sama ito si Prince Loki ay possible na maubos yung oras ni Imu sama sa pakikipaglaban kay Prince Loki at yun nga bago niya pa makaharap si Luffy ay maubos na yung lakas niya, yun bumigay na yung katawan niya at bumalik na nga siya dun sa Marijoa. Pero ganun pa man rin ay hindi naman nawawala ng pag-asa dyan yung One Piece community natin at sinasabi nga may paraan pa syempre para makalaban ni Imu ayang si Luffy at ito ayun talunin kaagad ni Imu ito si Prince Loki. Pero sa tingin ko parang di ganung magiging madali na matatalo kaagad ni Imu itong si Prince Loki nang hindi siya naglalagay ba na talaga ng effort ng kanyang lakas ganyan. Pero isa nga to sa mga naisip na paraan ng mga One Piece community natin na kapag natalo ni Imu itong si Prince Loki ay dito na nga darating ngayon itong si Luffy para kalabanin at harapin na itong si Imu sama.
Pero pwede rin naman na habang kinakalaban ni Prince Loki, etong si Imo Sama ay pwedeng dumating kagad dyan. Etong si Luffy, tapos pagtulungan nilang dalawa. Etong si Imo Sama, kasi di ba nakikita naman natin sa mga nakalipas na chapter, etong si Luffy hala sige kain na siya, nagpapa-recover nga siya, nang sa ganoon makabalik kagad siya sa battlefield. So kaya yun, sa tingin ko possible naman yan na kahit na hindi kagad tapusin ni Imo etong si Prince Loki, ang mangyari lang ay makarecover kagad etong si Luffy, tapos bumalik siya din sa battlefield para tulungan etong si Prince Loki na labanan etong si Imo. At so kaya ayan, kayo ba guys, sa tingin nyo na maglalaban na ba etong si Luffy at saka nga etong si Imo Sama sa darating na chapter 1183? So not necessary naman yung kailangan 1-on-1 yung laban nilang dalawa. So hindi naman ganun, yung kahit nga 2 versus 1 yung maging mangyari nga rito. Basta lang at least ay makaharap lang ni Luffy etong si Imo Sama. But anyways yun nga guys, ay pagkatapos nga nito is yan, dito lang itong pa-preview para kay chapter 1183. So siguro guys, pa-comment na lang kung ano yung masabi niyo patungkol nga rito sa excitement din ng One Piece community natin, kasi iniisip nila maglalaban na etong si Luffy saka nga si Imo. At yung pala by the way, salamat na sa mga comments nyo sa mga previous na videos natin, gaganda lalo na dun kay Rain God Zaza. So yung sa bagong video natin ko pa nababasa yung comments nyo guys, pasensya na. Pero yun nga ulit, maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin at sa walang sawang pagsuporta sa channel natin. So yan, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.